Nagdeklara na ng state of calamity sa Masantol, Pampanga dahil pa rin sa baha. Ang ilang mga residente nagkakasakit na rin. Live mula sa Pampanga, may report Trisha Zafra. Trisha? Jessica, habang lumalalim yung gabi rito, lumalalim din yung baha dito sa kabayanan ng Masantol, Pampanga. At bukod dyan, tumataas din yung bilang ng mga evacuee. Kung kaninang hapon, 221 families yung reported na evacuees dito sa Masantol, Pampanga. Ngayong gabi, nadagdagan niya at naging 247 families na. Buong bayan ng Masantol lubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Mahigit sa 150 pamilya di makauwi sa kanilang mga bahay. Si Aling Gemma kasama ang 4 pang pamilya sa simbahan nakahanap ng saklolo sa kasagsagan ng pagtaas ng tubig. Naglikas po kami dahil gawa ng mga bata. Bata lang po nililigtas namin kung kami kaya namin pong matanda lumubog na rin po yung taas namin. Kaya po no choice po kami. Kaya po nakiusap po kami sa kapitan namin na dito muna po para samantala. Nailigtas man ang mga bata sa panganib ng rumaragasang tubig, sakit naman ang kalaban nila ngayon. Para mairaos ang nanlalamig na mga sikmura, sakita muna sa mga basurang tangay ng baha sila umaasa. Yung pong pagkain, kahit papano po, yung mga kasama namin, kung sinong makakakumita, salo-salo po kami magpapamilya. Ano po yung ginagawa nila para kumita ng pangkain? Ay, yung asawa ko po, nag-ano ng bote, namumulot ng plastic, namimili. Ganito rin ang sitwasyon ng mag-anak ni Aling Teresita Lopez. Swerte na kung makatanggap sila ng rasyon sa evacuation center. 18 ang apong inaaruga niya roon na nagkakasakit na rin. Ayun, sa semento lang nga kami natutulog. Kaya siguro nuubo yung mga bata. Sa karton lang yung iba. Nakakarton lang kami, kahon. Sinubukan daw umuwi ni Aling Teresita kahapon kasama ang mga apo pero napaurong sila sa laki ng baha. Nananawagan ng tulong ang mga taga-Masantol. Hindi nila tiyak kung hanggang kailan daw ang ganito kahirap nilang sitwasyon. Pinakaraan na taon po, dun sa eskwela naman po kami nanirahan. Gano'ng katagal bago kayo? 1 buwan po kami. 1 buwan. Hindi naman po kami umangad na kung ano pong kusang ibigay sa amin, ilang po tatanggapin namin. Malaking na po sa amin yun. Nagdeklara na ng state of calamity sa Masantol. Paano sila makakapaghanap buhay? Lubog. Halos yung 26 barangays namin, halos underwater po. Kaya ang pasamantala po, bibigyan namin ng mga relief ito. At saka, pasamantala naman yun. At saka yung mga may sakit, nakakausap po ng municipal health officer ko, magpapadala po ng gamot. Bukod sa relief goods, hiling ng lokal na pamahalaan, matulungan sana sila para maisaayos ang daluyan ng tubig palabas sa ilog. Yung aming bayan talagang catch basin ito. Ito talagang kailangan ng malaliman ang ilog. Na po desilted na Jessica, dumadami na nga yung evacuees natin dito sa Masantol, Pampanga na nananawagan ng dagdag na pagkain, gamot, banig, kumot at pati raw kulambo na magsisibing proteksyon ng mga bata laban sa lamok. Last week daw kasi Jessica, isang 3 taong gulang na bata ang namatay sa dengue dito sa Masantol, Pampanga. Bukod dyan, meron pa silang isang casualty noong July 31, isang 6 na taong bata naman na namatay dahil sa pagkalunod. At ngayon ngang gabi, nagbababala itong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Masantol sa kanilang mga residente rito na huwag pakahihimbing sa tulog dahil nga mayat maya yung buhos ng malakas na ulan at hindi humuhupa ang baha. Jessica. Yes, Trisha, ibalita mo na rin dyan na according to Weather Central and I think even Pag-asa, hindi pa bubuti ang lagay ng panahon ngayong magdamagan hanggang bukas, hanggang Huwebes. So in the meantime, ingat kayo dyan sa Pampanga. Maraming salamat, Trisha Zafra.